Papalo raw sa mahigit 20 pesos kada litro ang rollback sa diesel simula sa Martes. Habang ang gasolina, halos 5 pesos ang tapyas kada litro. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, so magkano yung kabuang presyo, magiging halaga ng petrolyo pagpatak ng Martes? Jester, inaasahan natin na papatak nga yan mula sa 140, magiging nasa around 120 pesos na lang ang kada litro ng diesel. Pero good news man yan, but not good enough. Yan ang sentimiento ng mga kapatid natin, ng mga commuter, pati na rin mga tsuper na nakausap natin. Ayon sa kanila, sa kabila daw ng napipintong rollback, hindi daw nito matatapatan yung halos triple na itinaas ng presyo ng petrolyo at ng gasolina. Ngayong linggo, matumal ang biyahe ni Jo Marie na may rutang Nagtahan, Paco, Maynila. Kaya't inaasahan niyang kakarampot na naman ang kikitain sa pamamasada. Giit niya, kahit may nagbabadyang big-time rollback, para kay Jo Marie, tila wala raw itong epekto. Sa 20 pesos, sir. Sa akin lang, sir. Ano pa yan? Maliit pa yan, sir, sa amin. Na rollback. Si Relly de la Cruz naman, duda na makakatulong ang rollback. Napakaliit raw kasi nito kumpara sa laki ng itinaas ng gasolina mula noong nakaraang buwan. Hindi pa rin po dahil halos triple po yung tinaas na diesel magmula nung gera ng Iran sa Iraq. Dati magkano yung diesel natin? Naglalaro sa 56. Ikukumpara natin sa ngayon, magkano na? 148 kada litro. I-rollback nila sa 20 pesos. Hindi pa rin po sapat yun. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng mahigit 20 pesos ang tapyas presyo sa kada litro sa diesel sa Martes, April 14. Higit 4 pesos naman sa kada litro ng gasolina, habang sa kerosene, 8 pesos and 50 centavos ang inaasahang rollback. Base yan sa presyo sa international market. Pero giit ni Garin, malabo nang bumalik pa sa 60 pesos ang kada litro ng petrolyo. Ayon sa industry sources, additional factor na rin sa bawas presyo ang kasalukuyang ceasefire sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Pero para sa transport group na Manibela, may rollback o wala, hiling nila ay suspindihin na ang value-added tax o VAT at excise tax para mas makatulong lalo sa mga tsuper at commuter. Anila, hinuhulaan lang ng pamahalaan ang presyo ng rollback. Hindi rin daw nito makukumbinsi ang mga tsuper na bumalik sa pamamasada. Yung pong pag-rollback ay hinuhula-hulahan, hindi gubat, pero tayong sariling computation sana rito kung magkano po talaga ang dapat i-rollback, kung magkano po ang ipinawas nyo sa world market. Kung rollback na yun, dapat po talaga ibaba na po, ibalik po dun sa dati. Maging mga commuter, naniniwalang hindi raw sasapat ang isahang rollback, lalo't ramdam na rin nila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi sapat. Hindi sapat dahil sa tingnan mo, bilihin, yung mga kulang. Pero sana naman maayos na ng gobyerno yung problema natin. Oo, tumataas nga sahod pero bilihin naman tumataas din. Wala na rin, kaya tipid. Sa April 14 ang rollback. Kinabukasan, aarangkada na ang service contracting program na tatagal ng 2 hanggang 3 buwan. Sa ilalim niyan, ang pamahalaan na ang magbabayad sa mga tsuper para magtuloy-tuloy sa biyahe. Bukod dyan, ipapatupad na rin ang pamimigay ng fuel subsidy. Sasagutin ng gobyerno ang bawat 10 piso sa kada litro ng petrolyo ng mga PUV driver. Para naman sa mga pasahero, magkakaroon din ng 20% discount sa pamasahe. Maglalagay ng fare matrix ang mga kasali sa programa para malaman ng mga pasahero kung magkano ang dapat nilang ibayad. Jester, ayon nga kay Secretary Sharon Garin, nauna niya na rin sinabi na posible pa rin daw na mag-iba-iba yung presyo ng ibabawas o na magiging rollback ng kada oil company or gas station. Depende daw yan sa kanilang prerogative. Pero dapat within the range. Nandun pa rin dapat yan sa 20.90 pesos na sinabi nila, inanunsyo nga niya kanina sa kanyang social media account. Yun nga lang din, pagdadagdag niya, tila magiging malabo na raw na makabalik pa sa 60 pesos per liter yung presyo ng diesel ngayon at ng gasolina dahil daw hindi rin sigurado kung kailan ba talaga magtatapos yung nangyayaring sigalot or tensyon sa pagitan ng US at ng Iran.
Jester? Iyan, dun muna sa magiging tapyas sa darating na Martes, inaasahan, nag-estimate nga nasa 20 pesos, lalo na para sa diesel. Matanong ko lang, bakit ganong kalaki? Nung mga naunang impormasyon natin itong nagdaang linggo, parang ang estimate lang is nasa 6 pesos kada litro. Jester, tama ka dyan. Noong mga nakaraang araw nga, ang estimate nila kung magkakaroon man ng rollback ngayong linggo, posibleng nasa 6 to 8 pesos lamang daw per liter. Pero kasi, ang nagiging indikasyon o pinagbabasehan ng Department of Energy dyan, ay yung mean of Platts Singapore, yung tinatawag nga nila na MAPS. Ito yung key pricing benchmark na pinagbabasehan nila kung ano yung naging presyo noong nakaraang linggo. At dahil nga rin, naging malaking factor dyan, yung nagaganap ngayon na ceasefire sa pagitan ng US, Israel at ng Iran, nakatulong ito para mas lumawig palalo yung rollback na umabot na nga from 6 pesos, supposedly ngayon nasa 20 pesos. Jester? Nagkaroon naman ba ng paunang estima ang kalihim sa posibleng rollback pa sa susunod na linggo? Lalo't ang alam natin, 2 linggo nga, ito nga ceasefire sa pagitan ng Amerika at Israel, pati na sa Iran. Jester, ito nga, sasample natin to, nasa likuran natin na gas station, yung diesel nila, nasa 143 pesos kada litro yan. At kung matutupad sa Martes, yung sinabi ng DOE ni Secretary Garin na nasa 20 pesos na rollback, inaasahan natin papatak na yan sa 120. Yun nga lang, kahit daw pumatak pa yan ng 110, ayon dun sa mga nakausap natin, kahit mag 100 daw yan, hindi pa rin daw niyan matatapatan yung kabawasan na pinagdadaanan ngayon, bawas sa kita, pagod, doble na trabaho. Nagulat live mula sa Maynila, maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.